Maligayang pagdating sa Pinoy Quick Movie Recaps. O ayan, may ikukwento na naman akong pelikula, ang Love and Run, na pinalabas pa noong 2011. Ready na ba kayo? Hawakan nyo cellphone nyo kasi baka ma-fall kayo. So ganito yan, si Lynn, isang estudyante na may pangarap na makahanap ng ultimate manga boyfriend, yung tipong may abs, may bangs, at may pagkawalang emosyon pero biglang magiging soft sa'yo. Ganon ang target niya. May kuya, bayaw siyang si King, isang master chef na may sariling restaurant at laging mukhang may cooking show. Meron din siyang anak na si Dun, pamangkin ni Lynn na may slight, okay? Hindi slight, na pagkahumaling sa kanya. As in hobby niya ang sirain lahat ng date ni Lynn. Professional saboteur. Si Dun naman pangarap maging national runner pero si King gusto siyang ilinya sa engineering o medicine. Kung hindi, hulaan niyo. Tuloy ka sa restaurant, anak! Kumbaga, run! No, wash the dishes. Si Lynn naman, todo kayod. Nasa nursery school at physical therapist pa on the side. Si Dun, nakakuha ng scholarship kaya lumipad pa Bangkok. Habang si King naman, nagrereklamo sa kaibigan kasi wala daw siyang kaideya-ideya sa future ng anak niya. Welcome to fatherhood, Bess. Fast forward, runner na si Dun pero laging late sa career niya, literal at metaphorical. Nagtrabaho tuloy sa supermarket kasama si Men na lagi nilang naririnig sa speaker. Buy one, take one po tayo rito, ma'am, sir. Habang lunch break nila, nakita ni Dun ang tita niyang si Lynn sa kabilang mesa. Muntik pa siyang kabahan kasi naka-supermarket uniform siya. Ang drama, parang nagtatago sa ex. Sa kabilang side naman ng universe, merong Man, isang musikero na may malaking crush kay Lynn, ari ng mga cheesy pick-up lines at regular visitor sa PT Clinic. Kesyo gusto daw niya ng therapy session pero kay Lynn lang, syempre. Di siya tumitigil kahit pa gusto na siyang paalisin ng mga katrabaho. Paglabas ni Lynn sa trabaho, boom, andun na naman. Pwede kitang ihatid, miss? Sabi ni Lynn. Ay, pupunta pa ako grocery. Sabi ni Man. Ay, sakto. Favorite ko magbitbit ng plastic bag. At sumama nga. Nag-grocery pa sila together. Tinanong pa kung anong tipo ng lalaki ang gusto niya. Sagot ni Lynn. Yung active athlete. Pag uwi, sinabi ni Man na last ko na to. Kasi simula bukas, araw-araw na tayong magkikita. Lilipat ako sa apartment dito. Insert horror sound effect. At syempre, nakikinig si Don sa likod ng pinto kasama si Men, parang CCTV. Tinawagan pa ni Don si King. Pa, delikado dito sa Bangkok. Dapat si Lynn tumira sa mixed gender apartment. Kinabukasan, kumatok si Man sa pinto ni Lynn. Todo fitness outfit, may nakasulat pang Lynn sa dibdib. Hindi raw para kay Lynn pero hello, obvious ba? Sinara ni Lynn ang pinto pero nagkunwari si Man na nasugatan ng ilong. Napilitan tuloy siyang pagbuksan. Humingi pa ng plato at kubyertos at gusto pa sanang kumain sa loob. Sabi pa ni Lynn, pwede ka manghiram pero hindi ka pwedeng kumain dito. Maya-maya, si Dun at Men naman ang kumatok. Parang barangay patrol. Pinasok naman sila ni Lynn at tinanong kung nasaan sila nakatira. Sagot ni Dun, kay Men, nag-drop out ako. Gusto ko magtrabaho. Si Men, proud pa. Inaalagaan ko yan. Pero mabilis siyang tinaboy palabas ni Dun. Parang ayaw niyang may ibang lalaki sa ere. Tinawagan pa ni King si Lynn at nagtanong kung nakausap niya si Don. Si Don naman nagsisignal sa likod na parang traffic enforcer. Sa huli biglang announcement, simula na ngayon kay Lynn titira si Dun. Nag-fast food pa silang dalawa where the interrogation begins tungkol kay Man. Sagot ni Lynn, nanliligaw siya. Si Dun na triggered. Next day, balik si Man sa PT Clinic. Cheesy lines everywhere. Naka-electrical therapy siya pero ayun, nag-malfunction ang machine. Nagmukha siyang sinaksak ng kuryente ni Pikachu. Buti na lang na-unplug. Hindi pa rin siya sumuko. Nagbigay pa ng organic food kay Lynn. Pagdating ni Don, pinakilala siyang pamangkin. Si Man, todo pa imbabaw, gusto kong makilala si Don. Ayun, nagkasalo-salo sila habang si Man nag-aayos ng salad like it's a romantic picnic. Nainis si Du sa super buhok power na kilikili ni Man parang may sariling wifi. Signal, kaya sinubukan niya talagang ubusin lahat ng pagkain sa mesa para lang mapaalis si Man. Strategy, carbo load para sa pagtaboy. Kinabukasan, sinamahan niya si Tita Lynn sa clinic habang may bit-bit-bit-bit pang kahon na akala mo naglilipat bahay. Dumaan si Doc Ek at nagkwentuhan sila ni Lynn. Pero syempre si Du, hindi papayag na hindi manggulo. Parang kulog na biglang sumisingit sa tahimik na eksena. Kaya sa huli umalis si Doc Ek, probably for his own safety. Pagkaalis ng doktor, dumating naman si Game.
Isang university student na may project kuno. Pero alam nating lahat, may balak. Dinala siya ni Lynn sa isang kwarto para ipakita ang mga massage techniques. Kasama rito ang pagnisi, pagpisil ng labi, at kung ano-anong moves na tipong pang K-drama tutorial. Si Game, todo sayang bata at humingi pa ng isa pang video. Gusto pa niyang magkita sa park. Shido naman, nasa likod lang, parang CCTV na may feelings at hindi natuwa sa imbitasyon. Meanwhile, sinusumbong ni Du ang kanyang love life problems kay Men at napagdesisyonan nilang sundin ang payo ng kanilang manager, kaibiganin ng kaaway para sabay niyong talunin ang mas malaking kaaway. Walang sense pero sige, laban. Pumunta si Du kay Men sa bar. Dito siya binigyan ni Men ng TED Talk style motivation. Kung mahal mo, ipaglaban mo. So sa park, habang si Lynn at Game ay kinakawayan pa ng mga senior citizens na akala mo dance demo, dumating si Men at nagdeklara sa publiko na baka may mga umaagaw sa magiging girlfriend niya. Si Man naman, hirap mag-concentrate kasi lasing pa. Tanong ni Lynn, "Pwede bang umalis ka muna?" Sagot ni Man, "Okay po." Walk of shame. Sa kabilang banda, nag-meet si King at ang agent na bibili sana ng restaurant. Nakita ng agent ang mga family pictures. Napadaldal tuloy si King sa kaharap, explaining kung paano naging tita ni Dusilin kahit mas bata pa. Parang genealogy class. Samantala, pumunta si Lynn sa supermarket kasi may naiwan siyang shopping bag dati. Sinabihan siya ng staff na mag-message sa customer support. At guess what? Nakita ito ni Men at sorpresa! Binigay kay Du. Ayan na. Sabi ni Du sa Mr. Chat, sagot ni Lynn, "Hi Kuya Customer Support." Sabi naman ni Chat, "You pakilarawan ng bug." Sabi ni Lynn na nag-send ang picture complete with mango plus book. Si Do naman heart. Pero pretend professional. Nakita ito ng buong tropa sa supermarket, pati manager, at sabay-sabay silang nag-comment. "Weird ka. Nanliligaw ka sa tita mo." Sa side ni Lynn, nag-aalala ang mga katrabaho. "Uy girl, bakit ka nakikipag-chat sa di mo kilala? Baka scammer." Little did they know. Scammer nga sa feelings. Habang pauwi si Du, nasalubong niya si Man na nagsabing, "Move on na ako, tatanggalin ko na si Lynn sa Facebook." Pero may nakita siyang si Yaya, friend ni Lynn na nag-o-online selling. Umorder siya ng 20 items para lang makipagkita, pero ayaw niyang makita si Lynn. Para di siya masaktan. Charot! Una si Man ang nakipag-meet kay Yaya. Pagkakita niya, "Ay, hindi tugma sa profile pic," sabi ni Yaya. "Uy, excuse me, ikaw nga yung may-ari ng fake sports car sa pictures mo?" Nag-away sila at syempre si Men ang umawat. Si Lynn nasa paligid din pero ibang pakay niya. Nag-text si Lynn kay Du. "Ako si Mr. Chat." Tumawag si Men kay Du para pumunta doon. Dumating si Du, tiningnan si Lynn at umalis agad. Heartbroken like a telenovela teen. Nagchikasi na. Men at ang manager ayaw kasi ni Du na may love life si Tita Lynn kaya gumawa ng fake character. Crime of passion best. Nagka-date si Lynn pero, no surprise, ginulo na naman ni Du. Dito na siya sermonado ni Lynn. "Mag-college ka ulit. Tumigil ka na sa pang-iistorbo. Tumulong ka sa papa mo." Nang magkita si Lynn at King, sinabi niyang huminto sa college si Du at nagpa-part-time job. Si King naman nagtanong tungkol sa pagbebenta ng restaurant. Sabi ni Lynn, "Negosyo mo yan? Choice mo yan." Tumitig si King sa picture sa dingding, dramatic style. "Kailangan ko malaman lahat bago ako magdesisyon." Bumalik si Du sa college at nag-sign up sa mga karera. Pumunta si King sa locker room para sabihing hindi kayo magkadugo ni Lynn at dinala tayo nito sa plot twist ng taon. Pagkabalita, kinausap agad ni Du si Lynn. Si Lynn, galit. "Kaya pala ako wala ng tunay na pamilya dito." Later, nakakuha si Lynn ng scholarship sa England. Nagkita sila ni Du bago umalis. Sabi ni Du, "Gusto kita. Ngayon na alam kong hindi tayo magkadugo, pwede ko nang sabihin. Pero hindi ibig sabihin nito na magkajowa tayo. Choice mo kung friend mo ko o pamangkin mo." Hindi pa rin nagbago isip ni Lynn. Lumipad siya pa England. Si King, hindi itinulak ang sale ng restaurant. Si Du nag-graduate at tumulong sa shop. Bumalik si Lynn one day at umamin na hindi siya masaya sa London. Namimiss niya sina King at Du. Ang ending, naglalakad sila sa kalsada. Si Du biglang tanong, "Meron ka na bang boyfriend?" Si Lynn hindi sumagot at ayun, bitin. Kasi rom-com nga.